when God's people were going to a war, sino po yung nasa unahan? Yung mga Levites, yung mga worshippers ni Lord. Pero wala silang dalang mga sword, diba? Ang dala nila mga harps, lyres, trumpets, and they were singing and praising the Lord with a loud voice. Ano pa yung dala nila? Yung pananampalataya nila sa Panginoon. Na alam nila na sinabi sa kanila ng Panginoon, they don't have to win that battle alone. They don't have to go to that battle alone. Dahil kasama nila ang Panginoon. So umagang ito, amin pong inaanyayahan kayo, lahat ng naaabot ng gawain itong lahat ng naririto. As we worship the Lord, let's surrender all our battles to Him. May kanya-kanya po tayong pakikibaka sa buhay natin. Sa paligid natin ng pandemyang ito, sa pamilya natin, pati pag-aaral, mga negosyo, hanap buhay, lahat sa mga relationship, may mga pakikibaka tayo sa buhay. Financially, we have our own silent battles, we have our own struggles. Let us all surrender all our battles to the Lord. Let Him fight our battles. We worship you, Lord. We lay it all down to you, Lord. Gusto naming maging isang Levite sa harapan mo, na ang weapon namin sa aming pakikibaka ay papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Let our voices to you, Lord. It's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. It's a table that you prepare for us. It's a table
surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes. In the name of Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Look like we're surrounded, but we're surrounded by you. Look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 Oh yeah, this is how. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how. Oh God, you have said no. You hear the cry of your righteous people. And you deliver them from all of their troubles, God.
luwalhatiin, purihin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy po kaming lahat at nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo para sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng nararanasan ng bawat isa, patuloy ka na kumikilos, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi po kami pinagkukulang. Hindi namin, Panginoon, nararamdaman yung pagkabalisa at takot, Panginoon. Bagkos kami nagagalak, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na mapapagtagumpayan namin ang lahat po ito dahil kasama ka namin, Panginoon. Kikilos ka sa buhay ng bawat isa. Mangungusap ka, kikilos ka, gagawa ka ng mga bagay sa aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa dulo ng lahat ng ito ay katagumpayan dahil sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah to the Lord, hallelujah to the Lamb, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa provision. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa lahat ng biyaya. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na tinataglay ng bawat isa at sa lahat po na nakakaabot ng gawain ito. Maraming salamat po. At dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, ang malaya mong pagkilos. Hayaan mo po, Diyos, na ang bawat tahanan, ang bawat buhay, ang bawat puso ng iyong mga bitawag, Panginoon, na mapuno ng kagalakan, mapuno ng katiyakan na hindi kami mapapahamak, bagos kami magtatagumpay dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We declare victory upon victory, healing upon healing, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, nothing is impossible for you, O Lord. In the world that we're surrounded by the enemies, O Lord, but we are surrounded by you, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat mo, napahumula ng iyong banal na Espiritu, ang siya sumamin, Lord, Panginoon, at ang magdarang oras, ay patuloy namin pinagkakatiwala sa makapangyarihang pagkilos mo, Panginoon. Maraming salamat po.
Muli, dinadalangin namin na maging matagumpay po ang gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pagmulalabi na sa salamat na nalalapat naman po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Every is in your name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Yung pakiramdam kapag talagang paglinggo. Sabi ko ay medyo may katagalan na rin na nakakapagturo ng salita ni Lord, pero parang March ata yung aking last na Sunday, and na nakapagturo ng salita ng Panginoon. But salamat sa Lord, salamat sa Panginoong Jesus sa umagang ito. Talagang napakasarap na simulan yung araw natin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang presensya. And let us read sa ating, ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Basahin natin sa John chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Dito po iikot yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito. And ginamit ko dito yung NIV. Nga ba ang version ito? Well, kahit anong version ay any version will do. So, yan. John chapter 16, verse 33. Basahin natin dito. Sabay-sabay po tayo. I have told you these things that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Tulad ng inawit natin kanina, no, talagang salamat sa Panginoon dahil sa presence niya, and the very word of the Lord sa umagang ito, sabi po dito ulitin natin, ano, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart.
But take heart, I have overcome the world, no? Yung salitang trouble na binabanggit dyan, and so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sa ibang version, sa King James, ang gamit ay tribulation. And so sa Tagalog ay ito ay kapighatian. Yung original na ibig sabihin ng salitang trouble na ginamit dyan sa John 16:33, sa Greek, ang tawag dito ay thliplis, T-H-L-I-P-S-I-S. Ang ibig sabihin nito is pressing or pressing together. And ang tawag sa ganito, yung dinidiin, as in, parang ganon, parang pinupush, parang dinidikdik, dinidiin o ginigipit, yung word na pressure. Kapag sinabi natin pressure, as in talagang sobrang ganon yung word na trouble na ginamit dyan, o yung thliplis. Yan. Katulad na ginagawa sa yung process ng pagpipiga ng ubas. Di ba yung iba ang ginagawa? Yung iba tinatapakan. As in, ganon. Yun yung word na thliplis o yung trouble na ginamit sa John chapter 16 verse 33. And metaphorically, ito ay parang miyahalin tulad natin sa kapag ka ikaw ay inaapi. Di ba parang feeling mo ikaw ay talagang dinidiin, sinisiksik kang maigi. And pwede din kapag ikaw din ay nalulungkot, pwede din siyang pressure din siya. So kapag pa ikaw ay it's either oppression, affliction, or distress na tinatawag, o yung straits or kagipitan. Makita natin yung word na trouble, yung word na tribulation. Sabi sa Tagalog na salin ay ito ay kapighatian. Sabihin natin kapighatian. Kapighatian. So pag sinabi natin kapighatian o trouble o kagipitan, ito ay Tagalog na trouble ay gulo, kaguluhan. No, pag sinabi natin tribulation, ito ay napakamalaking paghihirap, napakamatinding tiisin, na talagang so much pressure. Ito yung salitang thlipsis, no? So sa suffering in all aspects, so ayan, pag sinabi natin tribulation ay napakasaklap na karanasan, napakamatinding pagdurusa, suffering sa lahat ng aspeto. And those troubles and those pressures, those thliplis na binabanggit natin sa John 16:33 could blocks or prevents or hinder us in coming closer to where the Lord is leading us, no? Maaari itong yung binabanggit ni Jesus na trouble o na tribulation o kapighatian ay maaaring maging obstacle o maaaring maging kahadlangan kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. But maaaring ang mga kapighatian na ito, itong mga hadlang na ito ay maging balakid sa paglago ng bawat isa sa atin. But Jesus tells us, no, to take heart. Ang sabi doon, to take heart, and ang sabi niya, tibayan natin ang ating mga loob dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Jesus Christ is encouraging us. Jesus Christ is telling us sa John chapter 16 verse 33, and He is giving us the power, He is giving us the authority to overcome such obstacles na kahit ganong pressure. Ito yung binabanggit ni Jesus na sabi niya, take heart. Sabihin natin, take heart. Yan, take heart. So, sa John chapter 16, verse 32 and 33, pag-usapan natin yung overcoming obstacles na binabanggit ng ating Panginoong Jesus. And sa John 16:32, basahin natin, ano? And sa John 16:32, ang sabi po dyan is, a time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, sabi ni Jesus, for my Father is with me. Amen. Sabi sa Tagalog, ano? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iwanan niyo ako, no? Isa sa mga kapighatian na kinakaharap, hindi lamang ngayon, even kahit noon pa. Tapos meron akong saktong article, hindi ko lang siya na-save, pero meron akong nabasang article na nitong nagdaang pandemic, from March hanggang nitong up until this very moment, mas tumaas daw yung rate o yung percent ng mga nagko-commit ng suicide dahil sa isa sa mga kapighatian ng mga
kinakaharap hindi lamang ng mga believers, I mean lahat ng tao ngayon sa mundo, na sabi dyan, when you will be scattered, no? And yung mga believers, nakaranas din sila ng napakatinding trouble, napakatinding pressure, when they were scattered by persecution during sa mga panahon ni Saul, nung hindi pa nagiging hindi pa nako-convert siya into Apostle Paul, no? And during the time ni Saul, naging kasang-ayon, parang kasabwat, tama ba? Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Stephen, kay Stephen sa Acts chapter 8 verses 1. Ang sabi doon, on that day, a great persecution o matinding pag-uusig, sabi sa Tagalog, no, that broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Doon sa verses 3 and 4 ng Acts chapter 8, sabi a great persecution o mahigpit o talagang matinding pag-uusig yung dinanas dahil ganito katindi ganito katindi at kasama si Saulo bago siya maging si Apostle Paul. And sabi daw sa verses 3 and 4, sinikap ni Saulo na wasakin ang ang iglesia, pinapasok niya lahat ng bahay-bahay, lahat ng mga bahay ng mga mananampalataya, lahat ng bahay ng mga mananampalataya, kanyang kinakaladkad, hinuhuli talaga sila, binibilanggo, mapababae man o mapalalaki, talagang walang pinipili, talagang walang sinasanto. And sabi natin dito, on that day, a great persecution broke out, talagang matinding pag-uusig yung dinanas ng mga mananampalataya during this period, no? Nagkahiwalay-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, katulad ng binanggit ni Jesus na darating yung time na you will be scattered at babalik kayo sa kanilang mga tahanan, no? Napakatinding kahirapan, grabe yung pag-uusig na dinanas, yung trouble o yung flip list o yung pressure na pinagdaanan nila, no? Pero saan man sila makarating, sabi doon sa verse 4, saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon. Na-overcome nila. Sabihin natin, na-overcome nila. Na-overcome nila yung balakid o yung matinding pag-uusig. Yung great persecution, napagtagumpayan yung pressure. Kanina binanggit ko, no, yung mas tumaas yung percentage ng mga na nagko-commit ng suicide, and because hindi lamang din kasi persecution, and siguro habang nung binabasa ko nga to, parang naisip ko kung lahat sila na overcome, siguro mayroong mga ilan na hindi na sinulat, no? Para may ganun ako sa imagination ko na baka may ilan na nung habang kinakaladkad sila is pero sabi doon na overcome kasi nila eh. And hindi lamang persecution o pang-uusig ang kinakaharap na trouble o kapighatian ng mga believers nowadays, lalo na sa time natin ngayon. Kanina ko pa binabanggit, hindi ko lang maituloy-tuloy. Hindi ko matandaan kung saan ko nabase, baka mag-fake news eh. Pero ang dami niyang nag-share eh, na even parang in-encourage ng ating government, yung mga religious leaders, na i-guide yung mga tao into, dahil nga maraming ang naliligalig. And grabe yung affliction o yung trouble o yung pressure talaga na dulot ng virus eh. Hindi lang physically yung pakikipaglaban, and yung loneliness na dulot ng pandemic na to. Sino sa inyo hindi nalungkot? Although sanay ako mag-isa, mas prefer kong mag-isa, parang okay lang sa akin na sa loob lang ako ng bahay. Pero nakakalungkot na nawalan ako ng pagkakataon o ng choice na lumabas paminsan-minsan. Nung nakita-kita kami ng mga kabataan, as in talagang parang, kailan yung uli natin punta nun? Parang noong July, tama ba? Noong July. As in parang akala mo parang taon yung, parang, alam mo yung sobrang miss. Dahil hindi talaga ganun kadali. Grabe yung lungkot. Sino dito mga nalungkot nung nag-ECQ? Aside from talaga nasa bahay lang talaga tayo. Ako lang yung nalungkot. Sa inyo po din sa bahay, nalungkot tayong lahat, And yung loneliness, as if parang na-isolate tayo doon sa ating habitat. Alam mo yun, yung parang, lalo na, gusto ko, nakalakihan na namin na nandito kami sa church, Sunday school, and lalo na nung nagme-mission, talaga, yes, kahit si Bishop Al, kung talagang pwede lang talaga, pinagbabawalan namin siya since nga bawal. Talagang, kung bibigyan na talaga kami ng pagkakataon to
to go out. Talagang grabe, yun yung lungkot namin na para tayong ina-isolate sa ating habitat, dun sa ating lifestyle, na pupunta tayo sa church, may fellowship. Yun yung lungkot na naranasan na ang tagal natin na nandito. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong ganitong pagkakataon. Although yung iba hindi natin na-reach since wala naman silang means para makapanood. Pero yung loneliness o yung affliction o yung kalungkutan na dinulot ng pangyayari sa buhay natin ay nagiging balakid, no? Nagiging kahadlangan. Kaya, and the Bible also tells us some example. Meron tayong mababasa sa Word of God na mga stories at scenes na kung saan ay makikita natin na kapag sinabi kasi loneliness ay, di ba meron kanta ng loneliness, it's killing me. Diba may ganong kanta na kapag ikaw ay lonely, kapag ikaw ay malungkot, na talagang parang kakaiba yung feeling. Ako noon, bago ako makakilala sa Lord, talagang ito ang aking motto. Parang ang saya-saya na ikaw ay malungkot. May imu-imuhan days natin. Pero the Bible also tells us some example of loneliness. Makita rin natin ito, even Apostle Paul, nung siya ay nakakilala na rin sa Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, noong siya ay nililitis, sabi ni Apostle Paul dyan, no one came to my support. No one came to my support. Nasabi doon, but everyone deserted me. That was a feeling of loneliness. No, yung walang makapitan, wala kang malapitan. O yun. And walang sumama sa akin, sabi sa Tagalog, ay pinabayaan nila akong mag-isa. That is loneliness. And sabi sa Psalms 22 verse 1, ito napakarami din na nagkakaroon ng ganitong damdamin na para bang si Lord ay malayo na sa akin. Yung sinasabi sa Psalms 22 verse 1, sabi diyan, has His unfailing love vanished forever? Has His promise failed for all time? Sabi daw sa Tagalog ay, Diyos ko, no? Oh Lord, bakit mo ako pinabayaan? No, yan yung sabi sa Tagalog. Sumisigaw ako ng saklolo, pero bakit di mo ako tinutulungan? That is also yung pakiramdam na ikaw ay lonely, ikaw ay may kalungkutan, na parang kahit si Lord ay malayo sa'yo, na parang si Lord ay hindi na nakikinig at parang wala nang kaganapan sa mga pangako ng Panginoon. And being lonely, eto na, itutuloy ko na. Being lonely ay isa talagang, for some, parang, ay, ano yan, labanan mo yan. But for some people, talagang ito ay isang matinding battle to the point of some may find it so very, very, very difficult to overcome. Kaya ang daming binawakasan yung buhay. Nakakalungkot, pero yun yung katotohanan. And then, dahil maraming hindi kinakaya yung lungkot, no? Hindi kinakaya yung bigat ng buhay. And being lonely o yung sadness o yung kalungkutan, because sabi dun sa dictionary na gamit ko, yung salitang loneliness o yung sadness ay kaya daw nalulungkot ang isang tao dahil wala siyang friends. Di ba may kawawa, wala kang friends. Di ba may mga ganun tayong pang or wala kang company, or wala kang kasama. So, iba yung being alone, and being lonely. Kasi meron naman tayong mga kasama, pero parang malungkot pa rin tayo, no? So, very deep yung And ito pa, isa pang matindi. Nung binabasa ko itong Psalms 142 verse 4, grabe siguro talaga yung pressure na pinagdaanan ng psalmist na ito, nung lumikha ng Psalms 142 verse 4. Sabi dito, no, look and see, there is no one at my right hand. No one is concerned. I have no refuge. No one cares for my life. Grabe, ano? Sa paligid ng ako'y lumingon, left and right, no, wala yung isa man akong makatulong. I am alone, walang kahit isa man lang ang masasanggalang, ni magmamalasakit na kahit sino man, wala. Sabihin natin, wala. Yan, ganun, no? That is the feeling of being lonely. And grabe talaga yung lungkot and even the Lord Jesus Christ, sabi nun, but take heart, I have overcome the world. And even ang kalungkutan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. Nung binabasa ko to, grabe yung dinanas ng Panginoong Jesus na loneliness.
lalo na yung nung time na siya na ay nasa cross, yung sabi niya sa Matthew 27:46, sabi na about the 9th hour nung siya ay na nasa cross na, diba kasama to sa sa 7 last word ni Jesus. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabi no, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? No, parang nag-iisa siya doon, lahat na tinutuya siya and everything, na lahat ng trouble, ng pressure na kanyang dinanas. Even ang Panginoong Jesus, no, sabi natin, loneliness is yung being, wala kang friends and wala kang company. And even the night before siya ipagkanulo, bago siya, di ba, sinugod kasama siya ng mga kawal, tapos yung mga disciples kasama niya that night, doon pa, kinis pa siya ni Judas, no? Tapos nandun pa yung mga disciples, but then everyone deserted him and fled. Sabi na, grabe, si Jesus na to kasama na niya yung mga alagad na all throughout the years na kasama niya nagme-minister, pero iniwan pa rin siya. No? And tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. That is being lonely. Ang loneliness ay isang labanan na maaaring maging obstacle, maaaring maging hadlang kung hindi natin makikita yung katotohanan that the divine presence of God, na yung presensya ng Panginoon has promised us na kasama natin siya all throughout our journey. Sabihin natin throughout. No? Kung sinabi natin throughout, hanggang tayo ay may hininga, hanggang tayo ay may buhay, ang divine presence, ang presensya ng Diyos ay lagi nating kasama. Amen? No? Sabi sa Genesis 28 verse 15, babasahin na lang natin siya. Sabi dyan, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land, and I will not leave you. I will not leave you until I have done what I have promised you. Ang sabi sa Tagalog, kung ikaw ay nalulumbay, kung ikaw ay may kalungkutan, ang sabi sa pangako ng Panginoon is divine presence is promising us na tayo ay Kanyang susubaybayan at ipagtatanggol saan man. Sabi doon na saan man tayo magpunta. And His divine presence also affords rest. No? Nitong mga nakaraang araw ay talagang kabi-kabila yung mga pinagdaraanan ng ating pamilya. Marahil ikaw mismo sa sarili mo, natin ay meron tayong mga pinagdaraanan. And the divine presence of our Lord God affords rest. No? Sabi doon, even sa time ng mga Exodus 33:14, sabi doon, my presence will go with you. Amen? My presence will go with you. I will give you rest. Nasasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Ito itong magandang bagay ng sasamahan ko kayo. Yung lagi na kapag hindi talaga tayo bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maramdaman natin, not unless talaga na masyado tayong talagang lugmok na lugmok. Meron itong katatapos lang na napanood ko. Dahil ito yung aking talagang libangan. Sabi doon sa title, it's okay to be not okay. But sabi ko doon sa aking kausap, kasi parang kinikritik namin yung pinanood namin na, pero sa akin mas okay, it's okay to be okay. No? Knowing na kahit hindi ka okay, alam mo na ang presensya ng Panginoon ay nasa sa iyo, and it also gives us courage na labanan natin at mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay, no? Sabi dito, gusto ko tong part na to talagang kinilala ni Lord, talagang batid ni Lord yung weakness at yung lakas na meron ng bayan niya. Sabi sa Deuteronomy chapter 20 verse 1, sabi niya, pag may nakita kayo, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and army greater than yours, sabi ng Panginoon, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you up out of Egypt will be with you. Amen? Sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Binibigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon na kahit sabi niya, may makita man kayong, version ko to may makita man kayong mas nakakatakot, kung may makita man kayo na mas nakahihigit pa sa inyong kalalagayan, hayaan mo yan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. And yun yung presensya ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng courage o ng lakas ng loob, katulad na binabanggit ni Jesus sa John 16:33 na,
the Lord God will be with us. Sabi dyan, I will be with you. Sasamahan tayo ng Panginoon dahil even before the Exodus o yung pag-exit nila sa Egypt ay naroon at kasama nila ang presensya ng Diyos. And it also gives us a comfort sa panahon ng mga troubles or trials or tribulation at kapighatian. Ito, kailangan ko nung di ba kanta rin to, yung hymn song kasi yung naaalala ko dito pero sabi doon, dumaan man ako sa apoy. Diba? Meron doon, dumaan man ako sa... Ilog muna, ilog. Malu, diba? Meron siya. So sabi dyan, Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. The Lord will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. No? Ganon yung assurance. Ganoon yung kapayapaan na yung kaaliwan na binibigay ng Diyos na kahit na dumaan tayo sa matinding trials, sa matinding pressure, sa matinding triplis na tinutukoy natin kanina, sa matinding pagpipiga, pagsisiksik sa atin ng kaganapan sa buhay, sabi doon ng salita ng Panginoon, He will be with us. Amen? And His divine presence, hindi lamang sa panahon natin today, and even sa the near future unto the very ends of the earth, ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 20. Ano po? Sabi doon, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, sabi ng Panginoong Jesus, I am with you today, I am with you tomorrow. Ang pangako ng Panginoon, I will be with you always. Sabihin natin, always. Always, no? To the very end of the earth. Sabi, it may look like, no? So gusto ko itong line. It may look like I'm surrounded by loneliness. It may look like I'm surrounded by all fears. But I'm surrounded by, sabi doon, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. No, it may look like na tayo ay napapaligiran ng kalungkutan o ng kapighatian, pero we are also surrounded by God's presence. Amen? Na hindi tayo nag-iisa, sabihin natin sa sarili natin yan, hindi tayo nag-iisa. Okay. Hindi tayo nag-iisa, kasama lagi natin ng Diyos. As it is written in His Word, where we are always surrounded by His divine presence unto the very end of the earth. No? And this is how we are going to fight this battle. Okay. No? And sama lagi natin sa panalangin, even if siguro ngayon, okay na tayo, pero for some, lalo na doon talaga sa mga hindi talaga nakakadalo sa gawain, sobrang talaga. Sobrang laking parang dagok talaga itong nung pinagdaraanan ng bawat mananampalataya. Especially, and yung mga uncertainties o yung mga kawalan ng katiyakan. Lalo na ngayon, siguro ang dami natin, kahit ako, ang dami ko plinano nitong taon na to. Ang dami namin plinano nitong taon na to. Sabi, ito lang yung dinanas ng summer na, sabi ko nga, parang ang dami kong regret na kahit hindi ako marunong lumangoy, sana ay kung bibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon, pinag-usapan namin, magbababad talaga ako kung sa swimming pool, mapadagat man yan. Dahil, grabe, ang dami plinano ng tao nitong taon na to, whether tayo ay mananampalataya man or hindi. Ang dami nating mga plans, ang daming mga pinabook na mga event or reservation. But then, talaga hindi natin alam kung ano yung mangyayari talaga sa hinaharap, no? And yung uncertainties o yung kawalan ng katiyakan o kasiguraduhan sa mga bagay-bagay could also bring us worry, no? Yung fear of the unknown na tinatawag. And maraming natatakot sa mga bagay na walang kasiguraduhan, yung mga bagay na wala namang kayo, yung wala namang Pero yun, uncertainties o kawalan ng katiyakan. And maraming mga natatakot sa mga bagay na hindi sure. Parang ang hirap mag-take ng risk. And isa sa mga bagay na walang katiyakan at talagang nakakatakot is yung kayamanan o yung riches. Na sabi sa Proverbs 23 verse 2, ang sabi dyan, when you set your eyes on it, sa riches o sa kayamanan, it is gone. And sapagkat for wealth certainly makes itself wings, and sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad ng sa kalawakan. No? So dahil mabilis nga mawala, and di ba sabi, people may come and go, maging ang riches o kayamanan may also come and go. Lalo na sa mga nagbabayad ng bills,
maano mo yan, nasa, parang yung pag kakasahod lang, ayokong bagitin, pero tago natin siya sa pangalang ate. No? Yung kakasahod lang, tapos eto na, andito na, may pasobre. May pasobre sa Meralco, may pasobre sa tubig, may pasobre, lahat. Tita, may ano ate, lahat, may papa, may ganito. Alam mo yun, talagang, hindi talaga sure. Lalo na talagang netong dumating. Pero salamat talaga po sa provision ng Panginoon. Nung mga nagkita kami, parang hindi naman kayo nag-ECQ kasi talaga mga naglakihan sila. And when you set your eyes on the riches, sa mga uncertainties na tinatawag, no? So dahil madali nga siyang mawala, and madali nga siyang maubos, and it could bring anxiety, it could bring worry, it could bring fear, and for some, na paano na tayo bukas, paano tayo sa future, paano na yung ganito, paano na yung ganyan, no? And isa sa mga bagay na nagko-cause talaga ng trouble or ng pressure is yung mga bagay na talagang hindi tayo sigurado. Yung parang paano na yung future, no? Sabi, isa pang maaaring maging cause o yung magdulot ng labis na pagkabalisa o thickness o pressure ay yung ating kinabukasan o ating hinaharap. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon sa Proverbs 27 verse 1, sabi niya, do not boast about tomorrow. Pagka di natin alam kung ano magaganap sabi dyan, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. No, walang kasiguraduhan. Sino pong mag-aakala na yung huling alis ko na pala nung Intramuros ng January, yun na pala yung unang gala ko nitong taon, tapos hindi na nasundan. Walang makakapagsabi. Walang makakapagsabi na parang natulog tayo ngayon, tapos kinabukasan, eto na, dumarami na. Walang makakapagsabi. Walang napaka-uncertain ng ating kinabukasan. No? For you do not know what they may bring forth, no? Walang kasiguraduhan. And yung future, yung ating hinaharap, o yung takot walang kasiguraduhan. Pag sinabi nating uncertainties, ay yung mga bagay na walang katiyakan, yung malabo, no? Parang kayo, pero wala, no? Ganun yung pag sinabi nating uncertain. And it might become an obstacle or balakid o hadlang sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos kapag masyado tayong natuon sa mga bagay from this world. Lalo na sa kinakailangan na magsikap sa buhay, but then, dahil nga ang ating kinabukasan is full of uncertainties, no? Kaya ngayon, meron akong napanood na ang pamuhat nitong 2020, hindi na siya life goal. Parang nangyayari, survival series yung etong ating buong 2020. Dahil kasi hindi talaga natin alam hindi rin naman natin syempre ipapanalangin na wag naman ako, sila na lang, no? But we don't know what future holds. And we do not even know what will happen tomorrow, sabi sa James 4:14, lalo na talaga sa panahon natin ngayon, no? Wala na makakapagplano na sa September, alis kami sa ganito. Meron ako may mga tour pa rin pala ngayon. Meron akong friend na nakausap na may mga nagtutour pa rin. As in, tour? Parang, sabi ko, di ba nakakatakot yan? Kasi may nagtutour pa rin yung kasi pumupunta, nagta-travel pa din, may mga goals pa din talaga sila. Talagang grabe. That is how they fight their battles. Pero, para din makatulong tayo sa government, no? Yung mga non-essentials talaga, ay strongly oppose yung mga ganun. Since kasi prone nga sa ano. So, buti na lang kung habang nagtutour ka, nag-share ka ng gospel, okay lang eh. Pero kung for luxury and sorry ba, not sorry, no? Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon nating lahat, full of uncertainties ang ating future, maging ang ating buhay, no? None of us can tell what will about to take place mamaya. O siguro mamaya pwede natin i-predict na kakain tayo ng masarap na tanghalian, nagluto si mama, tapos may masarap tayong kape mamayang hapon. Yung mga bagay na pwede natin i-predict, no? But then, hindi na natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas, sabi sa Santiago 4, ang buhay natin ay inihalin tulad saan daw? Parang sa usok, sa samis na sandaling lumilitaw at agad nawawala. So, those uncertain times, those troubled times, no, anong sinasabi ng Panginoon Diyos, what God says about hard times.
what God says about troubled times. Ano yung sinasabi ng Panginoon? And sabi sa Isaiah 41 verse 10, ang sabi dyan ay, sa Tagalog, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon, when you are facing a hard times, when you are facing uncertainties, sabi ng Panginoon, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yung salitang I will uphold you, as in talagang we are walking with God talagang side by side, na talagang kasama natin ang Diyos. And Isaiah 41 verse 13, God is telling us and reminding us na when we are facing hard times, ang sabi ng Panginoon ay, ako si Yahweh, na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. And 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, cast all your anxiety. Sa ibang version ay cast all your care and on Him because He cares for you. No? Ipagkatiwala natin when we are facing a hard times, parang ang daling sabihin, pero ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na when we are facing uncertainties o mga bagay na walang katiyakan, sabi ng Panginoon, ipagkatiwala lamang natin sa Kanya ang mga lahat ng alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. And huwag tayong mabalisa, sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi sa John 14 verse 1. Ang sabi po doon, sa John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Believe in me. Believe in God, believe also in me. So, it may look like we are surrounded by uncertainties. It may look like na tayo ay napapaligiran ng mga bagay na walang kasiguraduhan. It may look like na tayo ay napapaligiran ng mga masasalimuot na kaganapan. But we are surrounded by God's promises. Amen? We are surrounded by His goodness. At ito yung dapat talaga na makita natin, especially talaga in times like this. Sabi doon na Satan blinds the mind dito of this world, no? At maging ang mga mananampalataya ay para bang unti-unti na rin na nadidimlan, no? But then, ito this is how we will be able to fight the battles of uncertainties, no? Sabi ng Panginoon, do not fear, huwag kang matakot. No? Sabi doon, yung mga uncertainties like katulad ng ating mga yaman, meron tayo ngayon, bukas wala, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, sabi doon, ang uncertainties, yung ating future, hindi natin alam ano mangyayari sa kinabukasan. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, trust me. No? And even our life, no? Hindi natin alam ang mangyayari bukas hanggang sa hinaharap. At sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. And that is what God is telling us about hard times, hard seasons man yan, or days man yan. No? Ang sabi ng Panginoon, do not fear, and believe in God, believe also in me. That is how we are going to fight our battles. No? Kahit meron tayong surrounded by uncertainties, we are also surrounded by God's promises na hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? For we are surrounded by His peace. No, yung ating pinag-uusapan kapag meron tayong midweek services, we have Jehovah Shalom. Sino nakakatanda sa inyo? Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, the Lord our peace. The Lord our peace. And yung kapayapaan na yun ay handog ng Panginoon. Peace is the gift of God. Sabi sa Psalms 29 verse 11. Gusto ko itong part na ito. The Lord gives strength to His people. And aside from siya ay nagbibigay ng lakas sa kanyang mga anak, He also blesses His people with peace. Hindi niya lang ako pinalalakas. Hindi ka lamang niya pinalalakas. Tayo din ay binibigyan niya ng kapayapaan. Kasi merong malakas, pero bothered. Merong malakas, pero may takot. But then, ito, package na siya, hindi kulang, kundi sobra, yung biyaya ng kapayapaan na galing sa Panginoon. The gift of peace, no, si Yahweh nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng
mapayapang buhay, yung sabi sa Tagalog, no? But that the Lord blesses His people with peace. Kasi merong malakas, pero walang kapayapaan. At sobrang hirap nun, na feeling mo okay ka, pero pagdating mo sa bahay, iyak ka, di ka makatulog kasi walang kapayapaan, no? And the Lord gives strength to His people. The Lord is giving us the strength that we needed through these hard times. And the Lord is blessing us with His peace through these hard times also. And ang Yahweh ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. The Lord our peace, no? Jehovah Shalom. Yan. Sa gitna ng trouble, sa gitna ng mga tribulations o labis na kapighatian man, ang dumating, no, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 17, sabi dyan, the peace of God which transcends all understanding. Sabi dyan, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ. In Christ Jesus, no? And yung kahit na, sabi doon sa Psalms 23 verse 5, nasabi doon, at kahit doon sa song na inawit natin kanina, yung Psalms 23 verse 5, yung part na, na-topic natin ito nung last na doon sa ating Jehovah Shalom, Jehovah Rohi, the Lord our Shepherd. Ang sabi doon, no, the peace of God which transcends all understanding. Parang ganito yun, katulad ng sa inawit natin kanina sa Psalms 23, verse 5, ang sabi doon, na ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko, no? And nung pinipicture, nung in-imagine ko tong moment na to, na as if ito yung sabi dito, the peace which transcends all understanding, na kahit na we can enjoy being with God's presence, we can enjoy God's goodness, kahit may mga trouble sa paligid. I-visualize natin na here, dito tayo mga tupa, kumakain tayo sa damuhan, tapos yung mga lobo, yung mga wild animals nandun sa paligid, inaabangan tayo, pero yung shepherd, binabantayan tayo, such a gift of peace. Amen? Na kahit na may mga trouble sa paligid, sabi doon, there's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. Such a very gift of peace. Grabe yung biyayang kapayapaan ng Panginoon na kahit tayo ay nandito tayo, we do our daily routine na ginagawa natin pang araw-araw natin na pamumuhay, pero nandoon yung pag-iingat ng Panginoon. You prepared a table before me in the presence of my enemies. At hindi lamang yung kapayapaan, and as well as the healing, sabi dyan, you anoint my head with oil, and my cup overflows. Tingnan natin yan, no? My cup overflows. Umaapaw. Posible tayong mag-umapaw kahit we're in the presence of our enemies. Kahit may mga troubles o pressure, no? And yes, we must go through. Pwede namang hindi. Actually, pwede namang hindi. Pero we must go through. Pwede namang hindi natin pagdaanan. Lord, baka pwede namang hindi na tayo maghirap pa. Baka naman pwede hindi na tayo ma-pressure. Baka hindi naman tayo kailangan pigain or hindi tayo kailangan idiin pa. But we must, no? And we must go through this tribulation o hardship. Yun ang kailangan natin. And it might break us, no? Pwede tayong basagin nito. Pwede tayong madurog nito. But surely, it will make us whole again. Surely. No, babasagin tayo ng ating potter, pero gagawin ulit niya tayong isang magandang pot ulit. And babasagin tayo upang muling buuin at iayos. Hindi tayo didiinan, hindi tayo ipipress, tapos wala namang din lalabas. Merong bunga. Merong bunga. And sabi doon sa Acts 14 verse 22, Acts 14:22, sabi sa Tagalog, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya, no? Sabi diyan, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. They said, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, we must go through
many hardships to enter the kingdom of God. No? Dahil maging ang Panginoong Jesus ay dinanas ang lahat ng hirap, pero nagtagumpay siya. Pero sabi ng Panginoon, "These things I have spoken to you so that in me you may have peace." No, in the world sabi diyan, in the world you have tribulation, but take courage. Take courage, I have overcome the world. Yun yung ating blessed assurance, ika nga. Yun yung ating, di ba may hymns of blessed assurance, Jesus is mine. Hindi nyo alam. Fortress divine. But this is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. So na blessed assurance, Jesus is mine. Ayan. Pero hymn song siya. So take courage, sabi ng Panginoon. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. I have overcome the world. We must go through tribulations. Pero hindi ibig sabihin na daranasin natin yung mag-isa. Dahil kasama natin ang Panginoon. So kafit lang. And because we are surrounded by God's presence, sabi natin kanina, we are surrounded by His promises. Tayo ay napapaligiran ng pangako ng Panginoon, napapaligiran tayo ng presensya ng Panginoon, napapaligiran tayo ng kapayapaan ng Panginoon. So therefore, pwede tayong mag-rejoice. Amen? Pwede tayong magdiwa, pwede tayong mag-celebrate. We can celebrate God's goodness kahit meron tayong makikipagbaka sa buhay. For this is how we overcome the battles that we are going through. Di ba pwede kasi pinagdadaanan ka na. So yung laging action ko kaya. Hindi ko alam kung kaya. So, diba? So, meron ka ng tinaramdam, meron ka ng, pero hindi natin talaga may aalis yun. Kasi ako mismo, itong mga nagdaan, nung pumasok yung July, na may nawalang mahal sa buhay, tapos nagkasakit. At ang dami talaga, sobrang daming troubles, sobrang daming pressures, and hindi talaga natin may tatanggi, hindi talaga natin kaya parang okay lang ako, okay lang talaga ako. Hindi ganun eh. Kinakailangan, yung katotohanan talagang, ang limited lang, yung talagang kaya nating sabihin na okay lang tayo. But then, we can still rejoice. Pwede pa rin tayo magpasalamat at because we are surrounded by His presence, we are surrounded by His promises, pinaliligiran tayo ng kapayapaan ng Panginoon, and that is how we're going to win this battle. And kinakailangan natin magpatuloy sa pagpupuri at magpapasalamat sa Diyos regardless of ating okay man tayo or hindi, no, kinakailangan pasalamatan natin ng Panginoon. Sabi dun sa awitin, you have turned, hindi ko talaga makanta, you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into what? Into joy. This is how we overcome. Oh, diba? Hindi pa sabay-sabay. And you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy, no? Pinapalitan ng Panginoon yung kalumpayan, yung kabighatian ng kagalakan. Pinapalitan niya ng mga papuri, no? Yung cheerfulness sa kabilaan ng kaya siguro parang sabihin man nila, na ako'y baliw para lang sa'yo. Taas masyado. Panginoon, lahat ay gagawin, no? By keeping up your courage, no? That is how we are going to fight this battle. Personally, meron tayong pinagdaraan ng pakikibaka sa pamilya natin, sa paligid natin, sa bansa natin, sa buong mundo. Ang dami nating pakikibaka. Hindi lamang laban ng gobyerno yan, laban din natin yan. Kaya kasama natin lagi sila sa panalangin. Acts 27 verse 25, by keeping up your courage, no, sabi doon, yung cheerfulness o yung pagiging, yung kagalakan o yung kasiyahan, and sabi dyan ay, so keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Sabi dyan, no, tibayin niyo ang inyong mga loob, nananalig ako sa Diyos, and for I also believe na talagang it will come to pass. Ito yung like ko nagtitinig sa tatay ko, na darating talaga, lilipas at lilipas din yan. Everything under the heaven ay may kanya-kanyang panahon, and this season will also end in Jesus' name. And by doing so, kinakailangan natin na magpakatatag. Sabi dyan,
keep up your courage. Kailangan ituloy. No, kailangan ituloy. Pag tumuloy tayo, nadapa tayo, titigil, balik tayo ulit. Yun yung laging noon pa man nadidinig ko na to sa tatay ko, na kinakailangan tumuloy ka pa din. Ano mangyayari sa'yo? Tuloy ka lang din. Hindi man dito, basta kahit saan, basta tumuloy ka lang din. Kasi yun yung importance ng keeping up your courage. Kasi kakainin tayo maigi ng kalungkutan, ng nakapighatian, ng depression. It's okay to be not okay for a moment, pero hindi tayo pwedeng dwell doon sa downside na hindi ka laging okay. Kasi lie, kasi nungalingan na inilalagay ng kaaway sa isip natin yun. Sabi doon, no, ang presensya ng Panginoon ay laging nasa akin. So kahit tayo ay nalulungkot, Lord, you are with me, you are with me. Ikaw yung aking blessed assurance na kahit meron tayong pinagdaraanan. And I know it's hard, no? And very unnatural na tayo ay magsaya kung tayo ay malungkot. Parang ang hirap no. It's very unnatural and but we must. Kailangan natin utusan yung ating kaluluwa. Sabi lang, bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Yun yung binabanggit na we bring the sacrifice of praise. Pag sinabi natin sacrifice, masakit. Naalala ko yung sabi ni Apostle Rodel, walang sinasacrifice na natutuwa. Walang inaalay, walang dumadanak ng dugo na, ay, ang saya, sige, walang ganon. So sabi dyan, we must, no, so that we can fight and overcome our battles. And because God is our refuge and strength, sabi ng Psalms 46 verse 1, and our Lord is a present help in times of trouble. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. God is our refuge and strength, and ever-present help in times of needs, in times of trouble, in times of pressure, in times of pagbiga, no, sa paligid. And let us keep our courage by praising and thanking God. Meron na naman akong kanta na naiisip Yung I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. And His joy, diba? Grabe yung kanta na yun. Sinisiksik, nililiglig, no? Pero hindi nagagapi at lumalaban. That is how we are going to overcome our battles. Hindi sa ating saganang lakas matatamo ang tagumpay sa laban, kundi dahil sa ating Panginoong Jesus. In overcoming obstacles, mapagtatagumpayan lamang natin yan sa pamamagitan at wala ng iba, kundi sa tulong at patnubay ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, so that in me you may have peace. No? So that in Jesus we may have peace. No, tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus, no, natin matakakamtan yung tagumpay, no, yung sabi doon, my victory is in Jesus' name, no. And ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, through Christ, no, ang hindi saga ng ating lakas, eto kakanta na naman tuloy ako. At dami ko talagang pumasok na isip ko ng mga worship songs, mga joyful, kasi puro solim tayo lagi tuwing Sunday. Pero masaya po kami, no? Pero masaya po kami kahit puro solemn yung ating kantahan. Yung ibang mga kabanda natin ay medyo nalulungkot sila kasi hindi daw po sila makabuelo. So siguro kada first Sunday mag full set, no? So sabi diyan 1 John chapter 4 verse 4, na mapagtatagumpayan natin ang mga obstacles o mga balakid o kahadlangan sa ating buhay pananampalataya, in our life's battle. Sabi dyan, you are from God, little children. And iba yung version na ginamit ko. You, dear children, are from God and have overcome them because, sabi doon, no? Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Diba? Meron kayong naisip na kanta? Sabi ko, greater is He that is in me than He that is in the world. I'm more than a conqueror. By the power of His word. By the power of His word.
Lord, no? Sabi diyan, sa pamamagitan, sabi doon sa Tagalog ay, ang Espiritong nasa sa atin ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sabi, greater is He that is in me. Sino yung nasa sa atin? Espiritu ng Panginoon. Nasa sa atin si Jesus. And therefore, kaya natin pagtagumpayan yun. Hindi dahil tayo ay malakas. Hindi dahil may friends tayo. Hindi tayo, not because we have company or we have friends, but because greater is He that is in me than he that is in the world. No? Mapagtatagumpayan natin ang laban ng buhay sapagkat ang Espiritu na nasa sa atin ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu na nasa sa mundong ito. So we can, tama po ba? Mapagtatagumpayan natin, we can overcome this battle through our Lord Jesus Christ because for everyone born of God, sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. And sabi doon, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating lakas? No. Sa pamamagitan ng ating talino? No. Sa pamamagitan ng ating riches o ng ating future? No. Sabi diyan, at napagtatagumpayan tayo at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. No? Pagtatagumpayan natin ang laban sa mundong ito sa pamamagitan ng faith natin sa ating Panginoon. And who is it that overcomes the world? Sabi sa, sino ang nagtatagumpay laban sa sinilibutan? And 1 chapter 5 verse 5, yung sumunod dyan, sabi daw sa verse 5, only, basahin natin to sabay-sabay, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. That ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. No? Paano natin mapagtatagumpayan? Sabi diyan, only the one who believes that Jesus is the Son of God. As napaka-simple nung standard, pero hirap niyang sundan o pamarisan dahil nga hindi ganoon na natutuon yung isipan o yung puso ng marami talaga dahil puro uncertainties, puro loneliness, puro mga negativity yung napaglalagyan ng damdamin. Pero sabi dito, who is it that overcomes the world? Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? So kapag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay overcomer. Amen po ba? Hindi dahil kung ikaw ay believers ni Jesus, kung ikaw ay followers ni Jesus, kung alam natin sa sarili natin na tayo ay mga alagad ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay mananagumpay. Hindi tayo talunan. Ito na naman din ulit. Hindi tayo buntot. No? Hindi tayo talunan. Sabi dito, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And who is it that overcomes the world? No? Ang sinamang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. No? Only through Christ. Ito kakanta na naman tayo ulit. No? Thanks be to God who causes us to triumph in His name. No? Dahil sa Panginoong Jesus at wala ng ibang pangalan ang maitaas. Salamat sa Panginoon. Sabi diyan, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? We can overcome the obstacles, the troubles, the pressures through our Lord Jesus Christ. Not by might, nor by power, but by the Spirit, no? Says the Lord. Hindi sa ganang ating lakas, hindi sa ganang ating yaman, no? But by the Spirit, no? Sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya naman, ang sabi sa 1 Corinthians 15, 57 and 58, ang sabi doon, 58, ang sabi dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, mga kapamilya, meron pa din naman, kapuso, and magpakatatag
tayo at huwag tayong matinag. Maging masipag tayo sa paglilingkod, magpatuloy pa rin tayo sa ating pananampalataya because dahil alam nating hindi masasayang ang ating paghihirap para sa Kanya. And before we end this, let's read the Revelation chapter 3, verses 21, na yung promise ng Panginoon sa pahayag sa Revelation chapter 3 verse 21. Basahin natin ito ng sabay-sabay as we pray after this. And sabi doon ay in Revelation chapter 3 verse 21, He who overcomes, I will grant him to sit down with me on my throne, as I also overcame And sat down with my Father on His throne. Sabi doon, ang magtatagumpay ay upong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. For he who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne. Yan natin yung revelation ng ating Panginoon, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Sabi ng Panginoon, babalikan natin yung ating key verse. And overcoming obstacles through our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me you may have peace. Amen. No? Hallelujah. So that in me, so that in Christ, so that through Jesus, so that through the only one at wala nang ibang dapat na pagmula ng ating kapayapaan. Sabi ng Panginoon, sinabi niya na meron talaga tayong pagdaraanan, pero take heart. Natibayan natin ang ating loob. Punuin man tayo ng loneliness, punuin man tayo ng mga bagay na walang kasiguraduhan, punuin man tayo ng trouble o ng pressure, but then, sabi ng Panginoon, He overcome the world. And He promises us na kung tayo ay magtatagumpay sa mundong ito, He promises us, for He who overcomes, Jesus will grant to him to sit down with Him on the throne, and also overcame and sat down with my Father on His throne. Kaya sabi ng Panginoon na magpasalamat tayo sa umagang ito.
Kami lamang, Panginoon, ay manampalataya sa inyo. We thank you for your word. We thank you for your presence sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo nga po kami patuloy. Ang kapayapaan na nagbubuhas sa inyo ay patuloy po sumaming sa gitna po ng aming mga pinagdaraanan. Lord, it may feel like we are surrounded by all the troubles and tribulations, but God, we are also surrounded by your presence. We are surrounded by your promises. We are surrounded by your peace, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, God. Maraming salamat. You be all the glory, the highest praises, and honor, Lord, belongs to you alone. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Kayo pong mga nasa tahanan, palakpakan niyo ang Diyos. Hallelujah! You have heard the word. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In this world you shall have trouble, or tribulation, affliction. You see, the last word is affliction, tribulation, and trouble. But God set aside these negative words, the affliction, troubles, and tribulation. Ginawa niyo yung una, in me, you have peace. So sa atin muna yung ginuna ng Diyos ang kapayapaan, at kung darating ito, payapa tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. But I would like to stress this, the difference between peace with God and the peace of God. Magkaiba po yun. When we are in the world, we don't have any peace. We are in trouble. Then when we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we have peace with God. Binigyan na tayo ng kapayapaan ng Diyos at napamigay tayo sa pamilya. So, to give you the definition of the peace of God is in times of trouble. May kapayapaan ng Diyos na binibigay sa atin. Palapakan natin ang Panginoon dyan. I will give you some very a challenge testimony what happened this 2 weeks ago. Papasalamat ako sa Panginoon dahil I've been praying, travailing and soaking with the Lord in His presence in prayer. In reality, in spirit realm talagang nakikipag-ugnayan ako sa Diyos. Madaling araw, may mga gabing nagtataas ako ng kamay sa Panginoon at hindi kailanman ako nagtanong at napagabat. Dumadalangin ako na matatapos ang lahat ng bagay nito sa ilalim ng iyong kalooban. And it's happening na binigyan tayo ng GCC, GCQ. No, dati GCQ na no? Tapos biglang binalik sa GCQ. Nagkaroon na naman ng lungkot. Yun nga po yun, overcoming obstacles, scattered and persecuted, uncertainties, hardship. Pero yung dalawa maganda eh, yung divine presence
blessings of the Lord and the peace from God. Ang ganda-ganda po niyan. So I'm not asking the Lord to bless me. Kasi giving yan eh. Giving po yun. Makinig po kayo. Sabi ng Biblia, oh my soul, bless the Lord. No, yun si David sabi nga, oh my soul, bless the Lord. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos, pagpalain mo. Yung kaluluwa natin ang masigit na kailangan makatanggap ng biyaya. Yes, you are surrounded by wealth. And maybe some of you surrounded by health. But be sure that health and wealth comes from because you are surrounded by God. Yun yung unahin natin. So, nag-ring yung bell as a messenger. Sabi niya, Bishop, kunin niyo yung address ng church at buong pangalan ng church. Kako, bakit? Basta surprise. Then, Luzon, Visayas, Mindanao. Makinig po kayo rito. May nakaalala po sa akin na isang kapwa manggagawa sa Panginoon. Hindi rin naman iba sa grupo. Sumama ka sa amin sapagkat meron tayong payslip. Meron na akong face mask. Sabi ni Mama, magdala ka ng face shield. Kako, bakit nagdaga mo yan? Akin na yung face mask, face shield. Tapos, pagdating doon, tumanggap pa ako ng payslip. Iba naman mo yung payslip po. P-A-W o P-A-Y payslip. Nakakaiyak kasi I've been praying for the government. Bakit po kayo? Garantisado ang Diyos pagka tumulong pagtama ang tipo ng puso. Galing mo sa gobyerno. I will not mention anymore. Malapit ito sa ating Pangulo. And I've been crying and travailing for our dear His Excellency President Duterte. I've been praying for all the cabinet member, legislative, judicial. Nasupresa lang ako kasi ako yung ikalawa sa napiling 15 sa NCR. Ako Lord, napakabuti mo. Amen. Tinawagan lang ako ng isang kapatid natin sa Panginoon na kasama ko from sa, ano po yan eh, mga kasama namin sa 5-4 ministry. But the very first day na kasama ko siya, umiiyak siya kasi sabi niya, Bishop, alalayan mo. Malami ako, prayer lahat. Tapos siya rin yung ginamit ng Panginoon. Pagdating doon, later ko na nagdalaman, isa sa pinakamalapit na kabinete ng gobyerno. Nakalagay yung pangalan ko. Iyak ako dahil madami-dami sa grupo. Pero I've been chosen by God to be blessed. Una, pinadala na ko ng gobyerno. Ascorbate. Nagpadala kami from BBC pa. Talagang LBC. Secondly, pinadalan pa ako ng gatas. Parang pampalusog. Tapos po, inani ko na po yung pechay. After these things, may tinanggap akong biyaya sa Diyos. At ibinati ko lang naman po para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Napakabuti mo na Diyos. Tapos po, hindi yung mga kamay. If you believe the word, in this world, you will have trouble. But God recognize, you just remember that in me, you have peace. Sa akin may kapayapaan kaya. Mga magulang at kapatid, kayo po mga nagpala sa gawain ng Diyos. And maybe you're not around during services. At naroon kayo sa inyong mga residential. Be sure yung pong mga gamit ninyo, lagyan nyo ng load yan. This is not to challenge you, but this is how you show your love to the Lord. You show your love to the Word of God. Lagyan nyo ng load yan. Kung hindi man kayo makarating, maririnig at matatanggap ninyo ang mga salita na kailangan ninyo. Binigyan na tayo ng gobyerno for 30% this coming Sunday. I will not invite you anymore. But the
government stated 30% pwede na. But it's up to you, people of God. If you do really love the word and the ministry and the word of God, you do love God. Be with us. Be in the presence of the Lord. Hardship. Our sentences. Maniwala po kayo. You just keep the flame burning. Pagnigasin ninyo ang inyong pananampalataya. At ito magbibigay sa iyo ng katatagan. Kahit saan ka naroon, ito magbibigay sa iyo ng katuwaan, kasiyahan. Ang kasiyahan ay wala sa daigdig at mga tinatanggap natin. And that's only a temporal way of God showing His love toward us. But the essential, the vital, the most important, significant for you and me is to be in the presence of the Lord. Yun lang presensya ng Diyos ang magbibigay ng kasiyahan sa pamilya mo. Hindi yung trabaho, hindi yung hanap buhay, hindi yung mga bagay na pansamantala. Given yan. Kapag ikaw ay sanay sa presensya ng Diyos, sa gitna ng pangyayaring ito, may kasiyahan ka at may kapayapaan ka. At kung itong gusto mong mangyari sa buhay mo, wala nang mahirap na hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Magtiwala ka lang sa kanyang mga pangako. Lord, we thank you because we have peace from you. Salamat sa mga pamunuan ng gobyerno, mula sa aming Pangulo. Salamat, Panginoong Diyos, na iba't ibang mga sakuna ang nangyayari. Another news that people saw in the Facebook, the flying insect happened in Iran, Africa, and India. But no matter, Lord, there is always a cure. And the cure is no other, not the vaccine, but the blood of Jesus. Thank you, Lord God, for protecting our lives, our family, lahat ng aming mahal sa buhay. Salamat sa pag-iingat na ginagawa. Salamat sa inyong pangako. Salamat na tuwing aalis ang mga mahal namin sa buhay ligtas, bumabalik silang ligtas. Dalangin ko throughout all the CCJC family, brethren in Christ from different religious sect, Lord, we pray for your divine intervention for us to unite, to pray for all the leaders of nations, Lord. Wala nang mahirap at hindi nito ang panahon para itaas ang bawat kaalaman, sapagkat iba ang kaalaman na magmumula sa langit. Ito yung merong puso ng pagpapakumbaba at patuloy na maglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ang ating pag-asa sa araw-araw. At kung ito ang iyong puso, taas mo ang iyong kamay at magdarasal tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buong isang linggo na buhay kami at nasa ilalim kami ng pag-iingat kasama ang aming mahal sa buhay. Sapat na to. Ito ang tunay na nagbibigay po sa amin ng kasiyahan, ng kaligayahan. Yung bang nakikita namin kami ligtas, malakas, at yung provision, Panginoon, hindi ka nagpulat. Tulungan mo ang aking mga kapatid, tulungan mo ang buhay ng mga pastor at ang kanilang pamilya. Luzon, Visaya, Mindanao, throughout the world, all the ministers of the world, I pray, Lord God, that it is only your name to be lifted up, and all men will draw unto you, unto Jesus. Kaya itinataas ka po namin sa buhay namin, itinataas ka po namin sa aming gobyerno, itinataas namin ang pangalan ni Jesus sa buong mundo, itinataas po namin ang pangalan ni Jesus sa aming pamilya, itinataas po namin ang pangalan ni Jesus sa aming trabaho, itinataas po namin ang aming Panginoong Jesus sa aming negosyo, itinataas po namin, O Diyos, ang pangalan ni Jesus sa lahat ng aming daraanan, patungo at pag-uwi,
Itinataas po namin ang pangalan ni Jesus sa lahat ng gawain. At kapag itinaas ang pangalan mo, Panginoong Diyos, maraming kaluluwa ang lalapit sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Dumaan mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga affliction and all tribulation and all kapighatian, Panginoong Diyos. We will still have peace in our heart. May kapayapaan pa rin kami sa puso. At yung kapayapaan niyan ay nagbibigay sa amin ng lakas para magtiwala na mabubuhay pa kami sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, at sa mga susunod pang mga taon. At inaangkin namin ang masagalang pangako mo, Panginoong Diyos, na wala kang anak na iiwanan at pababayin. Itinitignan ako, Panginoong Diyos, ang iyong basbas ng bigdisyon sa mga nakapakinig ng iyong salita. Nasa iba't ibang panig ng bansa na katutuwa, Panginoon. May nagpukomment sa Canada, sa United States, sa Iraq, Panginoong Diyos. O God, sa iba't ibang panig ng Estados Unidos, Panginoon. Salamat at pagpalain mo rin na kanilang mga buhay. Ang mga dumalo, ang lahat ng nasa tahanan, iyong aming basbasan at bendisyonan. Nakataas ang aming kamay dahil ikaw ang lamang ang aming aasahan sa daigdig nito. Wala nang iba. Ang pag-ibig ng Diyos naman nasa langit. Ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ang patuloy na kaliwan ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman hanggang sa muling pagbabalik. Sinisenyo ko na ang iyong salita hindi babalik ng walang kabuluhan at ang lahat ng nananalig ay sumasampalataya ay hindi mabibigo sa lahat ng kanilang kahilingan. Sinisenyo ko lahat ng paninito at inaangkin ang tagumpay sa buong maghapon at sa darating pang mga araw ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen.